natin ang thermometer. Uy, grabe. Ang lamig niya. Mabilis. Mabilis. Ayan ha, kita niya. Kita niya ba? Ayun na, magkakaalaman na. Uy, grabe. Oh, kita niyo naman yung usok ha. Ay, lamig. Huh. Ay, grabe. Ayun ha. Kanya ha. Kanya naman ha. Oh. Umuusok na, umuusok. Ayun na. Ayun na mga ka-farmer. Let's go. So ayan, magandang buhay at Monday, Sunday feel syempre. Makulimlim kahapon ay kagabi pala. Medyo malakas po yung hangin. Actually tumagilid na nga isang talisay. Sabi ko kay Bebe, yung mga talisay natin mukhang mahirap i-survive sa ganitong panahon. Malakas po ang hangin. Akala ko magtutuloy-tuloy. So yan, wala na naman pong pasok mga estudyante. Kaya alam niyo na, nakapag ano tayo. Hindi na ako nagpalengke. Sabi ko kay Papaya, meron naman dyan na beef. Laga kami ng baka. Sarap. Yun nga lang, walang bok choy o ano ba tawag dito, pechay. Ayan. Yung video pala namin ng moonwalk, suki moonwalk mga ka-farmer palengke, ay hindi pa ko pa na-upload kasi pina-check ko muna sa kanila. So okay naman yun, wala naman tayong I mean busy lang siguro kaya hindi pa nila napapanood. So ayun po, ganda ng papaya natin papayam. Ano kaya ang kulang, nandyan pala ang technician. So ano daw Papayam? Sakit ng number 12 doon. Na? Sakit na number 12. Sorry. Sakit na? Sa mga pagkalas niya ng tornilyo. Meron data, meron. Meron. O ayan. Nandyan po yung ating technician. Wala na namang pasok, kaya sarap buhay. Ay nako. Tapos si Bebe, yung ano namin doon, yung alam nyo yung aparador niya. Hindi naman parang yung cabinet na open yung lagayan niya ng kung ano-ano doon. Aba, yung sa ilalim tsaka yung pangalawa, cleaner ni na Chichi yun. Linagyan nila ng unan. Tapos sila, nagbahay-bahayan doon. Tag-isa sila. Isa hanap ako ng hanap. Tapos linagyan ng kumot yung yung side. Takip. Hanap ako kay Chichi. Doon. Nakatago. Sabi ko, ikaw naman parang hindi ka dumaan dyan. Natatawa siya. Kami din, ganun din naman. So ayan, andito pala yung ating technician, mga ka-farmer. Ano na brother, okay na? Ayun. Yung okay ba yung pintura? Saka po tulok niya ako bago na ulit. Tingnan. Yung tawag. Na po, andun sa taas yung breaker. Yung prion pala. Meron po. Ayun, hirap hanapin dito, no? Okay, may prion siyang dala. Very good na. Ready na to actually Ako nalagyan na pala nila yan ng may mga hooks na yan yung mga extra pa kayo nilagay. Konsumo kaya nito? Ang makikita po yan pag Sa bill, Ilang horsepower ba? yan lahat nito. Ilang kilowatts ba to? Mapatak yata ito ng 12.5 kasama lahat kabuuan. Malakas din pero sa bagay hindi naman continuous ang takbo niya, di ba? Hindi po. Ang style nito, hindi ko alam kung yung breaker na to, yung pagka nabuhay siya, kasi kukonekta ko siya sa sa pag nag-automatic mamamatay yung contactor. Tapos maghihintay uli ng temperature na sabay mag-on. Opo. Tingnan po ito kasi meron pong barko ganun.
Meron po kasing inverter na hindi bubuhayin mo pa manual. Meron pong ganong inverter. Pero makikita po natin mamaya. Busy kahapon, di na nila naayos yung mga Ang dami niyo pong bisita. madali yata. Kaya nga natapos to kasi biyahe na ulit. Antik eh. Oh, meron na daw kuryente pala. Meron na. So, ayan. Meron na. So, ayan po. Ito, papabaklas yung ating transformer. Sabi ni Marvin, baklasin na daw kasi tapos pinturahan, ayusin. Maibebenta pa daw yan. Hindi naman na kasi kailangan talaga. Pang high voltage lang. Pero sabi niya, pwede mapababaan yung kuryente mo. Mas mababa daw pala sa konsumo kung high voltage ang gamit. Kaya lang, di ba? Hindi naman natin wala naman dito. 450 kasi yan eh. 400 plus. Pagka sinakay daw ng barko, kung gusto mong paganahin, yun. Mataas kasi ang voltahe daw doon. Ayan, ready na tayo. Baka manuhin na natin, subukan na natin tong palamigin ng ilang araw, and then after that linisin, sanitize, linisin natin ng maigi. Pwede na tayo magkarga ng baboy mga farmer kung naririnig ko na, umaandar na uli yung fan. Oh, di ba mga farmer? At ito naman, tumambak naman ang GSW, nakalimutan ko may laban pala. Ayan. Tambak naman mga farmer. Panalo tayo. Naghanap yung pagmulong sa Oo. Ito umapagaspas nga yung kortina. Lakas. Malakas. meron na ayos. Oh, kala ko Okay na po. tama naman. Tama. Ano po, Ayan pala, eh. kinorek ko yung connection ko. Connection ko ang problema. Ayun na. Nagkamali ako. Wait na lang Kamali ako ng tayo. color coding. Color coding. So, ayan na. Galing. Ang next, na naman ito, ang next question na naman is yung konsumo. Siyempre, mga farmer, kailangan nating yan. Pero sabi ko nga, yung konsumo naman, magagawa naman ng mapababa yan. Kasi pag nagka-solar ka na, di ba? Malaking tulong ang magagawa ng solar. So, kung gusto mong dagdagan yung solar panels mo, mas marami yung production, pabababain din yung konsumo kung malakas talaga to. Kaya naisip ko na may solusyon naman, di ba? Tapos yung yung basta importante mapagana. Yung konsumo naman nga, sabi ko gaya ng kanina, pwede natin pababain yan, di ba? So may solusyon. Ngayon pag brown out naman 25 kVH daw pwede na generator. Kasi syempre, what if na mag brown out ng matagal, wala ka pang solar, and iba pa rin kasi talaga kahit naka solar ka, iba pa rin yung may generator mga farmer. Kasi sa gabi, alam mo na, kahit sabihin mo palang naka solar ka, iba pa rin ang may generator, Pa rin po. iba pa rin talaga, backup. Tsaka kagandahan dun sa generator, may mga ETS kayo, naka-automatic din na kailangan yung manual. Meron kasing mga ETS, yung automatic transfer switch na siya. Maganda po yun. Yung pag nag-brown out, automatic siya na, Oo, mga seconds lang, depende sa settings. Oo mo. nga, yung mga bago. Mga 30 seconds under na, papalo na agad yun. Under siya kusa. Which is good naman. Sa malalaking company, ganun, di ba? Opo. Pag nag-brown out, tandali lang, balik agad. Oo nga, galing, automatic. So bali ito, papabaklas. Baklas na po ito. So ito kasama ito pagka no? Hindi, ito. Baklas, malilinis na po yan. Oh, Ilang okay. GB ito? Baliktad 10 kBA po. Sabi na 10 kBA yan eh. Ito.
Kunin ko to. Gagamitin ko rin to eh. Gaganda po kasing wire nito eh. Gamitin. US kasi. US to eh. Yung mga wire na to eh. US ano? Ang maganda kasi sa Amerika talagang Hindi sila mahigpit sila. substandard. Oo. China wala eh. Yung unit po kasing Thermo King yan, China na. Sinira nga yung world order ng China pagdating sa quality ng ano eh no? Opo. Quality ng mga bagay-bagay. Kaya ako may ma-orderan ako sa China na ito na parts. Mura. Tapos yung mga tanso pa, peke pa, hindi naman tanso talaga no? Ay, nako. Kaya wag bumili ka ng ano, yung water pump, sasabihin niya, yan talaga sir, tanso talaga yan. Sabi ko, ano makaibahan? Ito hindi tanso ito. Ang bihira ka, mayroon pa palang ganon. Ay, tanso talaga yung ano, China eh. Pero magagaling po doon kasi nung nag-seminar ako sa Carrier dati 2014 pumunta po kami sa China. Tinuturo po kasi mag-install ng undermount unit. Mag-isa lang po. Ang liit pa. Chinese? Chinese po mali. Kaso kompleto sila sa ano, Gamit. gamit. Mayroon taga-buhat siyang mag-isa. Galing. Siya lang mag-isa. Kaya niyang tapusin ang unit ng 3 araw. Which is inaabot sa amin ng linggo. Kompleto gamit siguro no. Ulit. Fan. Okay. Okay yung fan. Pero yung ano hindi pa gumagana no. Hindi pa po kasi Maugong eh. kakabit ko na po lahat yan sa contactor para I see. Ayun pala. Matrabaho pa mga ka-farmer. Excited lang ako. Yan, ano pa lang yan? Fan. Mahabol pa naman ang OKC. Bakit ganoon? Laging may comeback pa eh. Nakakabaka pa. 9 points na lang mga ka-farmer. Yan. Ay. Talaga ano. JMC muna tayo. Let's go! Yes, tayo mga ka-farmer. Kinakabahan. Pero nanamo. 10 points na lang. 1 minute na lang mga ka-farmer. 10 points na lamang. 3 points by Steph. Ayan o. Yan lang naman ang libangan ko rito pag may larong Warriors. Game back to the ball game tayo. Singit-singit. Grabe naman, 30 points na, pinakawalan pa nila, pinakaba pa. Yung mga rest pa medyo, ayaw ko ha. Pero walang dahilan dapat eh. 34 points. 7 out of 13. Taas pa rin pala ng field goal percentage yung step sa 3 points. Ayan mga ka-farmer. Habang hinihintay natin, so sure win na ito, natatakbo. Na ibig sabihin sure na po itong tatakbo itong freezer natin gagana. Ang susunod nga lang yan talaga kailangan malaman natin yung costing yun. Ayan, tingnan natin 1 hour lang daw papagana na ay mapapalamig na ng maganda. Ayan na. Bakit may upuan dito? Nagpapahinga yata rito. Ayan na oh. Ma-under na yung ano. Uy, malamig na nga. Wala pang priyon yan. Wala pang priyon. Ha? Ayun nga ang sabi ko, natatakot ako sa kuryente. May solusyon naman yan, Papa Yam. Pwede tayo pag nagpa-solar tayo, mapapababa naman yan. Ganun lang naman yan. bakit to? Nakatakot dito kung parang malakas sa kuryente. Hindi, may solusyon yan. Use to eh, use. Yung pre-yun yan, use. Ah! Pero wala namang epekto. Kasi ano yan, yung brand ng ano yan, pre-yun talaga. Oh, yun pala, Prion pala yung pangalan pala. Parang Colgate pala ang Prion, ano? Pero ang tawag dyan, refrigerant. Ayun. So, refrigerant pala. Kaya lang, nasanay ng mga Pinoy, Prion. Parang toothpaste, Colgate, ganon. Ayun pala yun. Ngayon ko lang nalaman, ah. Ngayon ko lang nalaman. Sinasabi nila Ayun pala yan. So, maglalagay. Para makapuja. Makahinga, sige. Ayan na. Maandar na po, walang
naririnig nyo consistent yung takbo dahil hindi na po yung mga wires, yun nga yung nagawa nating solusyon na sarili ng linya. Ayan na, so wala na tayong problema doon sa ano nang may kaagaw. At yun nga ang rason pala kaya nagkakaganon, maliit yung wire natin ginagamit. Pero ito ngayon malalaki na po yung wire na ginamit, hopefully. Pero under ano pa rin naman tayo, trial pa rin naman po yan. Ayan, so lalagay na po ng freon. Maambon-ambon na. Palagay ko yung bagyo ay nasa ano na eh, nasa land, ano na, nasa kalupaan na ang bagyo. Ground pala rito. Ha? Line to ground yung power supply nila. Oh. Line to neutral. Kaya pala. Alam ko 11 o'clock yata ang schedule ni bagyong Nika ba? Nika? Ano ba lang? Mag-aabono si Jason na didilaw yung dahon na. So pwede pala kahit umaandar, pwede ka maglagay. Talagang kulang ano? Makikita mo naman kung puno na, ganun. Makikita mo kung puno na. Opo. Ayun. Nakita yan. Nasa 1/2 lang ba laman? Mga 0.5 kilos. Baba pa eh. So ibig sabihin yan lang talaga problema. Kaya hindi lumamig gaano no. Kasi hindi po namin napalamig gaano. Hindi siya nag-negative nung nakaraan. So almost 3 hours gumana. Yun nga sabi niya, yung refrigerant ang kulang. Gusto lang pala ikarga ito ah. So ayan oh, tingnan nyo. Alam na alam sa tunog, hindi kumihina, consistent lang yung tunog niya. Ibig sabihin okay yung ano, yung kuryente. So marami ang ano natin, marami ang mga kailangan pa. Kung talagang kakaririn itong anong ito, generator. Kasi na-anticipate ko na pag nag-brown out dito minsan isang araw. So yun po ang kailangan nating ano, generator. And then yun nga, sabi ko yung solar naman nasa plano naman yan. Kaya lang may hinihintay kasi ako, kaya parang nag-aalangan din ako. May mga bagong labas ngayon mga farmer na panel na mas maglakas kumuha ng kuryente. Kaya lang hindi ko alam kung kailan i-out sa market o baka masyado namang mahal. So yun ang inaano ko, baka mamaya pagbili ko nakapagpakabit tayo after a year or ano, biglang may lumabas na baka mamaya mas mura, baka alam naman ng China, di ba, makapag-reproduce ng ganon. Magsisi lang tayo na sana pala hinintay at ano, alam mo na yung mga ganon pong dating technology kasi ngayon, ang bilis na. So may mga bagong solar cells silang sinasabi na mas efficient 3 times ata, basta ganon, mas makakakuha po ng ano, kuryente. So hindi less panels ang gagamitin mo ba? Baka yung bubong ng bahay na yun na ano, kung pupunuin natin mas ilang kilowatt ang maano natin ma-produce. May umiinit na sinasabi si Mami. Aling umiinit? Yung hangin, yung buga ng hangin mainit. Ibig sabihin, mabilis po yung process ng condensation niya, kaya Oo nga, tama. Oo. mainit yan. Oh, nag-iba tunog ah. Nagbago ng ano Kuryente. Rekta to po ano? Oo. Kanina sabi ko pa naman. Pero tuloy ganun pa rin naman. Baka talagang medyo ano, alam mo na.
Ayun. Silipin nga natin, malamig na agad. Negative 1 na. Ibila ko ng ano, thermometer. Tingnan natin ang thermometer. Uy, grabe. Ang lamig niya. Mabilis. Mabilis, ayan o, kita niya. Kita niya ba? Kita niya ba? Mabilis, mabilis. Pasokin ko natin. Mabilis. Mabilis na malamig nga. Malamig siya, mga farmer. Galing. Galing, oh. Oh. Oh, kanya naman. Okay naman, ano? Hindi ko sa garin. Ha? Oo, unti-unti ko muna kasi Pero mas malamig ngayon, ah. Na. may karga na po kasi. Oh, pala. Ayos. Galing, galing. So, ang ano lang Ayaw nito. lumipat sa sentigrado. Okay lang yan. Basta, convert naman natin eh. May conversion naman. So, ito, 77 degrees Fahrenheit. Opo. Hindi daw mailipat sa centigrade. Maganda sana sa ano, no? Ayaw. Mga 30 minutes po malamig yan. 30 minutes. So, anong target natin sa Fahrenheit? Mga 50 po o kahit mga Yung 15, ano na yun? 25. May negative na ba yun? Opo. 15 po may negative. 15. 15 degrees Fahrenheit. Negative na. Negative 3 at negative 5. Kailangan natin mga negative siguro. Kasi iniisip ko din, kung mas medyo ano ng kaunti, pag nag-brown out, mas matagal siyang... Pagka hindi naman po binuksan yan, andun yung lamig na. Hindi, yun nga, pero mas maganda yung medyo matigas-tigas ng kaunti yung baboy. Oo. Sigurado. Mamaya po, magtatry tayo ng tubig. Mamaya po konti, pabuti ko lang si Ayan, 76 na. Hindi pa pinul charge po, nadahan-dahan ko lang. Hmm, 75, ayan oh, bilis oh. 77 kanina, ayan, 70. Ginawa ko pong 65 Hz. Okay lang po kaya? 65. Hindi naman nagbabago, hindi naman kanina biglang oh. Ayun. Kinakapos yata ng kuryente ito. Wala bang mga ano dyan sa ano po? Hindi ko alam kung saan laki ng nekta yan eh. Pero wala siyang sariling kontador. Wala po. Wala. Yung mga dinadaanan ng kuryente, wala. Saan? Saan yung transformer nyo? Malayo? Malayo eh. Hindi, okay lang. Testing natin yan. Pero kung ano, pwede tayo mag-request ng transformer. Pwede naman. Marami namang option eh. Pero okay naman yan. Hindi naman siguro ano. Kaya nga sinusubukan yun, 73 oh. Bilis. Bilis bumaba oh. 73 oh. Na rin po sa nalipat na rin sa Celsius. Ayan, 13 degrees na lang. Ang bilis po mga ka-farmer. Bumaba. Pero yun nga, alam mo na, ayoko muna magbunyi kasi nasa ano pa tayo eh. Ano pa lang ito eh. Kumbaga wala pa po tayo sa 100%. Yung kuryente, ano pa rin natin yan. Syempre hindi natin masasabi kung tuloy-tuloy yan. 13 lipat na. 13 degrees Celsius. Habang kumukulo ang baka, manananghalian na muna siguro. Sarap nun. Ano na ba ang panalo ang ating mga manok ngayon?
So okay na rin, out of that 3 ano yung Cleveland naman medyo natambakan sila, pero siguro medyo malas lang talaga mga farmer. Lakers naman tayo ngayon. Ako naman chill na lang dito. Yung Warriors lang naman po ang pinapanood ko, talagang tutok talaga. Sa 60 Hz na pala linagay ni Marvin to. Ayan, naka 60 Hz daw. So tapos nasa 9 na mga farmer. 8 yun 8 na pa 8 na. Mag-8 na to. At hindi pa pala puno yung refrigerant, hindi niya pa sinagad. Kalahating kilo lang daw po ang ilinagay niya. Pero sabi ko nga, kung mas gagaan ang buhay namin na mapalitan ng compressor, why not? Diba? Naka 60 lang yan, baliktad lang po kasi. Ayan parang ibang klase din, hindi makita 60 ang 60 Hz. Ayan na 8 na 8 degrees Celsius. Malamig na yan. Malamig na yan. 8 8 na po. 8. Maliit kasi no? Kasi usually po 20 minutes pa lang ba? 20, wala pang 30 minutes. Kain muna kaya tayo? Di pa ako nag-almusal Ha? Luluto na si Rambo Uy, 0 pa din. Ito na daw yung exciting part. Uy, negative. Ayan na, lumilitaw na yung negative. Ayan na, may lumilitaw na. Lumitaw na yung negative. Ayun na ibig sabihin malapit na mag negative 1. Diba? So ayan, malalaman natin kung gaano siya mag-aandar ng dire-diretso, kasi wala pa pong 1 oras so ide-dire-diretso na natin ito. And then pag-aaralan ko pa kung paano i-operate, kasi importante din po malaman natin yan. Tapos lilinisin na. Ayan. Then we will try to put pig after a few days. Pagka walang naging problema, dire-diretso, lalagay na tayo ng magpapakatay na. Baka this week magamit na po natin kung magiging dire-diretso ang takbo. At mapalamig natin kahit negative 15 daw. So ang mangyayari to, pagka negative 15 and then paano bang allowance yan? Negative 15, mamamatay siya. Tapos ang mangyayari po, hindi pala automatic ang ng inverter. patay. Manual siya. Ayun ang problema. Kaya kailangan pagka nag-automatic yan, Maganda sa bubuhayin pa. Pero tingnan ko nga mamaya kung may maganda sana no. Tingnan Yun natin ang mamaya pag problema. automatic. Oo no. Kasi kunyari dapat may automatic. Mahirapan tayo pag walang automatic. Siyempre May gabi. automatic na bang po ito? Yun dito? Ha? Ito yung i-switch ko. Meron siguro yan. Oo pa lang po, tingnan natin. Oo nga no. Inverter. Patay. May naka- Oo. Ito ang problema namin. Oo, kailangan magbubukas siya ng kusa. Tama. So umaandar na, daming problema no. Pero okay lang yan. May technician naman tayo, kayang-kaya naman niya yan. Oh, may plan B pa kami. Oh, inverter Kung di bale. Basta importante gumana yan, negative 1 na Pero ayun nga, dapat kasi mamamatay siya. Kunyari negative 15, mamamatay. Tapos after kunyari pagka nag 5 o 0, sabihin mo na negative 15. Tapos after a while bumababa siya, di ba, namamatay siya. Pagka nag 0, dapat mabubuhay uli siya. Ang problema yung inverter yata hindi automatic. Dapat automatic sana no.
Hindi namin natingnan yun na kailangan ng automatic. Kung hindi, tuloy-tuloy ang takbo nito, hindi po pwede. Mayayari tayo sa kuryente. Pero may paraan pa naman. May paraan pa. Marami po ang paraan. Kasi hindi talaga pwedeng hindi mag-automatic yan. Kasi pagka hindi po nag-automatic yan, tuloy-tuloy yan lalamig. Makukuha niya yung maximum. Tama ba? So, anyway, yan ang importante. Nag-negative na po ang lamig. Sabi niya mamamatay daw to ng negative 15. Nakaset na sana. Ang problema nga, hindi siya nag-automatic on. Ayun lang. Another problem. Negative 18. Tuloy-tuloy pa rin. Sana ito ma-set up natin ang automatic. Baka problema tayo pagka hindi ito nag-automatic switch on. Dapat automatic switch on. Pagka namatay siya ng let's say negative 10, tapos dapat mabuhay siya ng negative 5 or 0, dapat ganon. Nakasagad yun Na? Lamig na siguro na yan, negative 18 pero tingnan nyo naman, parang wala lang. Ang galing ng insulation na ito. Magaling po ang insulation. Wala, parang wala ka na. Normal lang ang init niya. Ay ang niya. Hindi siya lumalamig. Wala, normal lang. Galing na insulation. Ganda ng insulation mo, walang pawis. Walang pawis. Tapos kung may lamig to, may pawis na to. Ay, kaganda. Talaga. Ano po ginamit ninyong pintura? Ay, ano lang. Pinakopya nga, hindi man nakopya gaano, pero mas gumanda siya, Parang army na. Army talaga. Sayang yung nito, naandun pa daw Bigyan natin ng sign. Yung iba kasi talaga yung backup. Piniisip ko na yung backup. Kaya nga lang, sabi ko baka mamaya nag-overthink lang ako na alam niyo na, masyado naman akong advance mag-isip. Baka masayang lang po yung pera na kumuha pa ng isa. Although pwede naman nating ibenta yon. Pero ayun nga, medyo lang konti. Una muna, alamin muna natin kung talagang makakatulong at magiging siya. At naandoon pa, edi why not? Pero thankful na ako na natsambahan natin to. Jackpot na po ako dyan. Although sabi ko nga ito, maandar na, pero di ba? Smooth naman ang ang anuhin na lang natin dyan is makakapagtuloy-tuloy ba siya ng andar, yung kuryente ba okay naman. Sabi ko nga dapat talaga mag-automatic ito. So kung ano man ang pinakamadaling paraan na gawin ay doon tayo kasi we have to simplify everything para mapadali ang buhay. Kasi kung kunyari mamamatay siya negative 15, sabihin mo na, or 10, so dapat mag-automatic siya. Ang mangyayari pagka walang automatic po yan, mamamatay siya automatic. Yung automatic on ang magiging problema, baka hindi daw mag-automatic on. So patay tayo dyan, sabi ko kung ganyan. Ngayon pag dinire-diretso naman, magma-maximum siya na niya. So, sana may setting siya na mag-automatic on. Ay, inverter. Ayun na, magkakaalaman na. Uy, grabe. Oh, kita nyo naman yung usok Ay, lamig. Ay, grabe. Ayun kanya naman Oh, umuusok. Ay, ice to ice, ayun nagyelo. Galing ang galing. Ay, grabe, lamig. Ayos. Lamig. Ayan bilis lang. Ang
ang bilis lang pong mag ayan oh. Ay God. Ayan oh. Malamig. Lamig oh. Dito kita nyo naman po yung usok. Hindi tayo nagloloko. Oh, mandar. Dapat Dapat umandar din yung compressor matik din dapat oh. Ngayon mamanualin patay. Hindi po pwede. Dapat magmatic tong inverter natin. Tingnan ko nga anong gagawin natin dito. Yun lang. Chinese kasi to wala tong manual eh. Pero malay mo meron. Supposed to be meron eh. Sana. Yan, kaunti na lang. Lamig no? Lamig oh. Itong may natin. Ang problema natin. Andar yan. Oo, Pinatay ayan. siya. Andar siya. Pinatay niya agad to. Si compressor. Ngayon para umandar si compressor, i-reset mo siya. Saka mo iraran. Pero may timer, hindi mo nangyari dyan. No? Hindi na. Oo, yun na lang. Timer relay na lang po ang kailangan namin. Kaya na Oo, ayaw magsabay no. Bago sila sa kuryente. Bago sila sa kuryente. Ayun na yung kuryente. Ito maraming Masaya na sana ako eh. Ayos yan. Talagang pinahirapan tayo Pero okay lang. Ayan na mga farmer. Step by step lang. Ngayon napalamig na natin ang negative 18. Ayan, nakita nyo naman kung gaano kalamig. So yung na lang, yung automatic na lang po talagang kailangan namin na mangyayari. Nag-automatic shutdown. Ang problema, yung automatic on hindi daw pwedeng magsabay. Ang nangyayari, kailangan makabuelo muna si compressor. Ayaw magsabay yung fan tsaka yung Ay, nagalaw. yun na, okay na yan. At least order na lang. May bili naman daw po. Timer relay naman ang kailangan namin. Pero marami pa siyang sinabi na pwede pang maging solusyon dyan mga ka-farmer, to make it very simple. So sabi ko sa kanya, hanapan natin ng paraan yan. Yun naman nga ang ko, kung paano magiging mas medyo komplikado po kasi talaga ito. Kaya ang hinahabol namin, sabi ko kung paano natin magiging simple. Meron pa na paraan. Gagastos lang ng konti. So ayun mga ka-farmer. Pero at least unit is okay. Napalamig na natin ng negative. Nag-automatic off siya pagka na-reach na yung kung ano man ang iset mo doon. Let's say 12 degrees. So negative 12 or negative 11, negative 10. Mag-automatic siyang mamamatay. And then yung paglamig naman, sabi ko nga ang ganda nito kasi hindi naman siya kaagad-agad iinit mawawala yung lamig kasi ang kapal ng insulation niya. So ano na tayo dyan? So pwede tayong negative 10, tapos pag negative 2 na, saka na po tayo mag i-start or tingnan natin. Yun po yung yun nga lang yung automatic on ang problema. Ganun na lang siguro. So ayan mga farmer, bago tayo magtapos kasi nagiging komplikado tong ginagawa namin ito. Ginagawa niya, gawa ng single phase 3 phase to single phase talaga. Pero ayan kita nyo naman umaandar. Kaya lang may mga kailangan talagang gawin. So ayun na, paano na tayo moving forward naman. Sabi ko nga umaandar na. Ang problema naman natin is the automatic switch on. Pero may naman, lalagyan niya daw ng timer relay. Ayun. May naman siya, mayroon naman siya kaagad na solusyon timer relay. Actually doon niya na pinadaan inano niya kanina, nilipat niya ng pwesto yung inverter. Ibinungad niya na yung inverter para nga hindi na daw pero ganun pa din, nahihirapan po sa kuryente. Hindi po pwedeng yung compressor at yung transformer na 24 volts ay magsabay.
dapat mauuna muna yung fan yung sa transformer kasi 24 volts nga, nakabuelo na. Dapat saka pa lang mga after, sabi ko 30 seconds o 20 seconds ay saka pa lang arangkada yung inverter, mga farmer, yung kuryente ng compressor naman. So yun lang naman. Okay na tayo, at least nakita na natin kung gaano lumamig. At ayun na lang, yung automatic na lang po ang problema. Automatic on na lang. Siguro naman after that okay na tayo, arangkada na tayo. Baka daw Sunday siya na ang bibili ng timer relay. So cross finger pa rin. Sabi ko nga, hanggat din natin nakikita mandar, maka 1 buwan, di ba, 2 buwan, talagang ano ano pa tayo, nasa trials, di ba? Pero at least okay na tayo. Para masaya na ako dyan. Swerte tayo dahil ang technician natin magaling. Ayan, dati po siya nagtatrabaho sa Thermo King. Actually yung Thermo King hanggang ngayon talagang miss na miss siya, kasi dami niya pong nagagawa. So ayun, yung mga technician po ng Thermo King, mga kaibigan niya, ayun, maya may tumatawag, nagtatanong kung anong gagawin, ganyan. So naaalalayan niya pa rin. Hanggang ngayon yung Thermo King ay nakikinabang pa rin sa kanya. So ayan, at maraming pong salamat. At naka 1 step forward na naman tayo sa ating freezer.